Chinat ko na po siya pero hindi pa po siya nagre-reply, saka hindi po siya online. Tapos antay-antay na lang din po natin si Brother Ruel. Nakita naman na po niya yung, nasin naman na po yung call. Kaya sige po, sa ito ay patuloy humingi ng pangunguna mula sa Panginoon. Sige kayo, sama-samang lumapit sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, o Diyos na mabuti, Diyos na tapat, di na banal, Diyos na daki, Diyos na buhay, Panginoon, sa gabi pong ito kami ay wala po nyo, nagpapakumpong Diyos, ihiling na sikitin mo, Panginoon, naman po ng aming puso at isipan, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna, magtagumpay, tumilos sa mga hiram na aming Panginoon. Ikaw nga po tuloy na manguna sa amin sa mga salitang babanggitin, babahagi, maging kalakasan po ito ng aming pong mga pananampalataya. Ikaw po ang patuloy na magpalakas, Panginoon, amin na lumukob sa amin ng inyong kapangyarihan. Panginoon, ikaw na nga din po ang patuloy pa ng mga kapatid namin sa platform na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpaalala sa kanila, maglagay ng marami pang desire, O Diyos, na ikaw po ay aming maitaas at mapaglingkuran ang hiram namin buhay sa iyo. Panginoon, ikaw na po ang patuloy na magtagumpay. Sa inyo po ang papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at sige po, Kuya JP, kayo po ang manguna sa pagbabahagi. Amen. Purihin po ang Lord sa gabing ito. Ngayon po ay maaga ho tayo makakapag-umpisa. Ngayon po ay narito na po tayo sa Exodus chapter 39 at ito nga po ay patungkol nga ho dun sa mga damit ng mga pari, mga special na damit ng mga pari, ang bulsa na nasa dibdib, ang iba pang damit ng mga pari, at saka yung huling-huli, ang pagsusuri ni Moises sa natapos na gawain. Purihin po ang Lord sa dami-dami po ng pinagawa ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises ay natapos din ho ang lahat ng ito. At pagkatapos sunod, sinuri ho ni Moises lahat po nung kanilang mga ginawa. At ito po yung ang aking pong babahagi yung sa verse 43 ay 42 po muna. At ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon, kaya binasbasan sila ni Moises. At purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ho ng salita ng Diyos. At ayun nga po, napakaganda ho ng ginawa ho ni Moises dito na sana po tayo po bilang mga mananampalataya na meron po tayong, kung meron man po tayong mga inaalagaan na mga kaluluwa, meron pong mga kaluluwang umaasa sa atin, dapat po magkaroon din ho tayo ng mga pagkakataon para i-check yung kanilang mga ginagawa, kung maayos ba yung kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dapat inuugali ho natin na kamustahin sila palagi, na alam ho natin na hindi ganun kadali yun dahil nag-iisa lang ang halimbawa sa isang iglesia, meron lamang isang pastor na naroroon na ganun nga po, na hindi po niya magagawang kamustahin lahat yun sa dami-rami po ng nasasakupan ng pastor. At ayun po, dapat tayo na rin po bilang mga lingkod ng ating Panginoon na
nasasakupan ho ng ating mga kapastoran, tayo po ang tumulong sa ating mga kapastoran para ho kamustahin ho natin yung mga kapatiran natin, yung halimbawa yung mga kapatiran ho natin na para bagang naglalaylo na parang bibihira ng umattend ng tuwing linggo, na tayo po ang mga musta sa kanila at tanungin natin kung ano po yung pinagdaraanan nila ngayon para matulungan ho natin sila, hindi man po sa pinansyal, ay at least magawa ho natin silang payuhan na ganun nga po. At tayo po bilang mga mananampalataya, napakahalaga po na maging kagaya ho tayo nung mga Israelita sa mga panahong ito, na talagang ginawa nila ang buo nilang makakaya para pagsumikapan nilang magawa ng maayos yung kanilang trabaho, na with full diligence, na ayun nga po, na syempre 'di ba nga po ang diligence ay ang kahulugan ho nun ay yun nga po, yung ibig sabihin ho nun yung pagtatrabaho ng may buong pagsusumikap, na nagsusumikap ang tao para ho gawin ng maayos yung trabaho niya, na yung maging attentive siya sa lahat po ng instruction, kagaya nga ho ng ginawa ng mga Israelita, na talagang yung buong detalye na itinuturo ho ng ating Panginoon ay ginawa nilang lahat ng naayon sa nararapat. At maging ganun din po tayo sana sa lahat ho ng mga pinapagawa ho sa atin ng Panginoon, na gawin natin yun ng buong sikap at may buong kasigasigan. At ayun nga po, at basahin ho natin yung sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 10 to 11. Kaya nga, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, pagsikapan nyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Hesukristo. Na ayun nga po, kaya po napakahalaga na sa lahat ho ng ating mga ginagawa, na ang lagi ho nating pagpukusan yung ating Panginoon, kung ano po yung magagawa niya sa ating buhay, hindi po yung kung ano po yung kakayahan natin, kung ano po yung kakayahan ng ating kapwa. Ang lagi ho nating pagpukusan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung magagawa ho natin yon, ay hindi nga ho tayo matitisod, na talagang maiiwasan natin na hindi magkasala, na ganun. Kung sobrang busy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, 'di ba? Kalimitan ang sasabihin ng iba. Paano po ba natin magagawang hindi magkasala, na ganun? Sinasabi ng iba ay kailangang paglabanan ng tukso, kailangan nating yung paglabanan yung kaaway na tumatakbo sa ating isipan. Pero hindi po ganoon, na kung tayo po ay sobrang busy sa pagsunod sa ating Panginoon, na ganoon, ay talagang talagang maiiwasan nating magkasala, dahil sa Kanya lamang tayo nakapokus at hindi tayo nakatingin sa mga negatibong nakapaligid sa ating paligid, hindi tayo nakatingin sa mga nangyayari na gano'n, na makita man natin pero hindi tayo maapektuhan, kasi sa Panginoon lang tayo lagi nakatingin na gano'n, na kasi yun, kagaya nga nung gano'n, na ayun, na meron ng may kasi kagaya nga ho, 'di ba, nung example nung may nagtanong nga po sa isang lingkod ng Panginoon na bakit po ganyan, may mga ang dami niyang nakikita sa paligid niya, bakit gano'n, mga nagsesermon pero hindi naman nakikinig, tapos gano'n. Sinubok siya po nung lingkod ng Panginoon na sabi sa kanya ay kumuha ka ng baso na puno ng tubig at umikot ka sa buong simbahan, at kailangan walang matapon,
at gawin mo iyon. At pagkatapos na magawa yun, nagawa nyo ng matagumpay at walang natapon ni isang patak. At tinanong siya nung lingkod ng Panginoon, o ano, may nakita ka bang meron ka bang nakitang katitisuran sa paligid mo na hindi ka lugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon? Sabi niya, wala po. Sabi ko, ganun ang tamang ganun ang nararapat na paglilingkod natin sa Panginoon. Lagi lang tayo mag-focus sa ating goal at lagi lang tayo mag-focus sa ating Panginoon at kung gagawin natin 'yon, talagang hindi natin kasi tayo po bilang mananampalataya, hindi ho natin trabaho na hanapan ng mali ang ating kapwa, ang ating iglesia. Bagkus maging daan tayo para sa pagkakaisa at sa pagkakabuklod-buklod at tulungan natin ang hindi talagang hindi biro talaga po ang trabaho po na iniatang sa ating mga lingkod ng Panginoon. Kaya imbis na mamuna tayo ng mga kakulangan ng ating mga leader, tulungan natin para masolusyonan ho lahat yung mga problema na napapansin natin na ganun. Wag na ho nating palakihin yung mga ganung usapin kasi talaga doon nag-uumpisa yung pagkakabahabahagi, yung pagkakawatak-watak at doon din nagsisimula yung kung paano na hindi nagiging matagumpay ang mga programa sa ating iglesia. At yun po, at purihin po ang Panginoon. At Amen. Salamat sa Panginoon. Na tayo ay palaging tumingin lamang sa Panginoon sa bawat paglilingkod na ating ginagawa. Dahil ang totoo naman ay hindi naman tayo sa tao naglilingkod at sa kung kanino, sa halip ay sa Panginoong Hesus. Kaya dapat yung puso at isipan natin ay talagang nakatuon dun sa pinaglilingkuran natin sa Panginoong Hesus. Kaya salamat po sa Panginoon. At ako po ang kasunod, yung sa akin po ay sa Exodus chapter 39 verse 30. Nang sabi po dito, ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na gintong mga salita. At ang sabi doon, ito po yung nakalagay, nakalaan kay Yahweh. Yun po, salamat po sa salita po ng Diyos. Pag sinabi po natin nakalaan, ito po, reserve. Ibig sabihin, kagaya po sa parking, di ba? Mayroong mga pagkakataon na may mga parking na hindi ka na pwedeng mag-park. May mga space na meron ng mga may-ari, reserve na. Ganon din naman sa kainan po, sa mga resto. May mga pagkakataon, may mga table at chairs na bawal mo ng upuan, bawal ka na dun pumesto kasi reserve na. Ano po? At yung paglilingkod po natin sa Panginoon, ay ganon din yung nais ng Panginoon. Dapat sa ating buhay ay may punto na nakareserve na Panginoon na talagang sa ating buhay mayroon diyang kulang. At kahit na sinong umupo dyan, sinong tumayo dyan, sinong sumiksik dyan, na sinong ilagay niya, hindi yan maupo dahil may nakareserve na dyan. At yun po ay ang Panginoong Hesus. Kasi po yun naman yung pinakang mabuti na higit sa lahat na mayroon tayong laan para sa Panginoon. Nakalaan siya. Nakalaan ang ating puso para sa Panginoon na mayroong lugar ang Diyos sa ating buhay. Ano po na tayo ay mapanahanan ng Panginoon. Kasi lagi tayong iniisip ng Panginoon. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon at ganoon tayo kamahal ng Lord. Dapat tayo din matagpuan din naman ng Panginoon na ang ating buhay ay laan sa Kanya. Dahil ang Panginoon, una nang naglaan ng buhay niya para sa atin. At ganoon din naman po tayo dapat sa Panginoon ng ating buhay ay nakalaan sa Panginoong Hesus. Ano po kasi, napakahalaga po nun na ang ating hiram na buhay ay unang-una at higit sa lahat inilalaan natin sa Panginoon at hindi sa ano paman
na bagay at sino pa mang tao. Sabi nga po sa Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness. Una na kalooban, kaharian ng Panginoon. At yun yung hari doon sa kaharian na yun yung Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa Panginoon. Ilaan natin sa Panginoon. Kaya sa Diyos po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kaya salamat po sa Panginoon sa kabutihan po ng Lord sa ating po mga buhay. Baka may nais po na magpatotoo. Purihin po ang Lord sa maghapon ang nangyari na kahit papaano ay marami namang natapos kasi po kagaya nga ho nung nakaraan ay hindi ko naman po pala nasabi. Namatay po yung aking lola, yung kapatid po nung aking lola na yung ina po nung aking ina na namatay na po siya. Purihin po ang Lord kasi ayun, wala na paghihirap at napakabuti ng Panginoon kasi yung kamatayan niya ay hindi na naging ganun kahirap para sa kanya kasi nga po bago siya mamatay ay talagang ayun na talagang malakas pa siya, masigla, although kasi talagang napakapayat na po nung lola kong yun, pero ayun na kumbaga na siya para bagang nakalug yung kanyang katawan nung siya ay natumba. Although sabi ni lola ay siya daw po ay okay lang, pero ayun lumipas ang ilang minuto ay ayun bigla na lang daw pong nanigas yung kanyang panga. At ayun, at talagang purihin ang Lord kasi hindi na siya kagaya ng iba na talagang kasi talagang sinubukan pa ho siyang i-revive. At purihin ang Lord kasi buti kung na-revive pa siya mas lalo siyang mahihirapan. Kalimitan kasi sa mga nare-revive ay nakokoma at talagang magdurusa pa ng matagal at ang hirap ho nung ganun. Napakabuti rin ho ng Panginoon kasi yung isa po sa mga anak niya ay nagkaroon ho ng wisdom na mula sa ating Panginoon na sabi ho ni Tito ay hayaan na natin ang ina at ipagpaubaya na natin siya sa ating Diyos kasi talagang hindi na rin talaga ganun kalakas ang ina at napakapayat na. At although talagang ganun nga na pa naman nung bago siya mamatay ay talagang masigla pa naman ho ayun dahil sa sobrang sa sobrang pagka po kasi nag-uwian ho kasi yung kanyang mga apo na mula sa iba't ibang lugar at siya po kasi pagka ganun talagang sobrang nagpapakaabala sa sarili na ganun ang napakahina na ayun nagpumilit tumayo at ayun po ang nangyari. At purihin ang Lord na ganun nga po. At kanina nga po kagabi ay kami po ay nag-usap-usap na nakiusap po sa akin yung tiyuhin ko na baka daw pwede na tumulong ako sa paghahanda po nung paglalagakan nung bangkay nung aming lola at kanina nga po ay ayun matapos ko pong maglaba ay dumiretso na po ako sa sementeryo para po i-check yung ginagawa po nung kanilang mga ni Kuya Boy yung nagtatrabaho po doon at purihin po ang Lord at naging maayos po ang lahat at buti na lang kasi po yung bubutasan ay nandun po nakakabit yung lapida at ayun purihin po ang Lord at talagang buti na lang po at hindi nabasag yung lapida at kasi pag nabasag yun ang laking gastos, mahal din ho kasi yung lapida at ayun na buti na lang lang siya, hindi siya nakabaon kundi nakadikit lang po yung lapida dun sa tiles at matapos namin pong tiktikin yung tiles ay ayun na talagang iningatan namin yung lapida na huwag malaglag at ayun at buti na lang hindi naman po pala ganun kabigat yung lapida at
ayun, at naalis na ho namin yung yung nakalagay doon sa loob ng libingan, yung labi po nung nung ama po nung lola namin na namatay. At nung namatay po kasi yun nung 2000 pa. So 24 magto 25 years na pong patay yun. At ayun, buti na, at ayun po nung binuksan namin ay wala na pong amoy yung loob. At ayun, at inipon namin yung buto, at ayun, at naging maayos po ang lahat. At bukas po ay aasikasuhin naman yung para sa paghahakot po ng mga diniliver na buhangin at simento para ho kasi po ang libing ay sa Sabado, sabay pa po ng anniversary, pero ayun, kaya ginagawa ko na lang po para ho hindi ako hanapin sa Sabado, ay talagang bumabawi na lang po ako sa mga ganitong araw hanggang Biyernes, para ho at ako na lang po ay magpapaalam na ako'y hindi makakapaglibing, at meron po tayong Foundation Day. At purihin po ang Lord sa patuloy niyang pagkilos sa ating buhay, sa patuloy na pagbibigay sa atin ng karunungan sa kung ano yung nararapat nating gawin. At although minsan ay nagkukulang, nariyan po lagi ang biyaya ng Panginoon. Sapat ho lagi yung biyaya niya para ho mapunan po yung ating mga kakulangan. At purihin po ang Lord. At Amen. Salamat po sa Panginoon. At ako din po ay nakikiramay. Panginoon, ang kaaliwan, Panginoon, ang sumainyo ang kagalakan nagmumula, kapayapaan, kagalakang nagmumula sa Panginoon ang patuloy niyo pong tanggapin. Kaya salamat po sa Panginoon. Sige po, sa gabi pong ito, dadako na po tayo sa closing prayer. Hinihilingan ko po kayo, Kuya JP, na pangunahan po tayo. Amen. Purihin ang Lord. Manaming nasa langit, Lord, dakila kayo sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ay tapat sa amin, Panginoon. Kayo po ay hindi nagbabago, Panginoon. Kayo'y tapat po sa inyong mga pangako sa amin, Panginoon. Salamat po sa maghapong ito, Panginoon, sa katagumpayan ng mga gawain, Panginoon. Salamat po dahil nariyan po kayo para paalalahanan sa amin na anuman po ang gawin namin ay hindi kami magkukulang, basta't ang lagi naming iniisip ay ang lahat po ng ginagawa namin ay para maparangalan ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat, sa kasaganaan ng inyong biyaya na patuloy niyong binubuhos sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa kapayapaan ng aming puso't isipan sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon. Salamat po sa kapanatagan, Panginoon, na kayo lamang po ang may kakayanan na magbigay sa amin nun, Panginoon. Salamat po sa patuloy niyong pag-aliw sa aking lolo, Panginoon, sa mga ganitong sitwasyon na ang mga salita niyo ang nagbibigay kaaliwan sa kanya, Panginoon. Ang mga salita niyo, Panginoon, ang nagbubukas ng kanyang isipan na wag na pong mag-alala at patuloy na hong magtiwala sa inyo, Panginoon, na kayo lamang po ang patuloy niyang tignan sa mga ganitong sitwasyon na although talagang mahirap, kasi talagang ganun nga at hindi ho madali ang mawalan ng mahal sa buhay, pero nandyan po kayo palagi para palalaanan kami kung ano ang dapat naming gawin, Panginoon. Purihin po kayo, Panginoon, magpakailanman, Panginoon. Dalangin ko rin po sa aking mga kapatid na wala pa ho ngayon. Kayo pa rin ho ang patuloy na tumulong sa kanila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, patuloy na magbigay ng desire na
mas lalo pa hong pag-igtingin ang kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, na mas lalo pa ho nilang pagsumigasigan na hanapin kung ano po ang katotohanan, at ang katotohanan ito ay nagmumula lamang po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo ho kaming gabayan sa lahat ho ng aming ginagawa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na sumama sa amin sa lahat ho ng aming ginagawa, Panginoon. Kayo po ang maging daluyan ng aming kalakasan, Panginoon. Kayo lamang po ang lagi naming tignan, Panginoon, hindi po ang sarili namin, dahil hindi ho ito tungkol sa amin, kundi tungkol lamang ito sa inyo, Panginoon. Dahil kayo po at hindi ho namin kailangang hanapin ang sarili namin. Ang kailangan namin hanapin ay kayo, Panginoon. Kung sino po ang namumuhay sa aming puso, Panginoon. At kayo po yun, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus, Lord. Dalangin ko po sa aking mga kamag-anak, Lord, na mga kakilala, lalong-lalo na sa iba na hindi ko man kilala, Panginoon. Sa lahat ng naririto sa daigdig, Panginoon, Lord, nawa po ay sumilang sa kanilang puso ang desire nila para kilalanin din kayo, Panginoon. Kayo po ang magbukas ng kanilang isipan, Panginoon. Wag po nilang masyadong habulin lahat po ng mga bagay na naririto lamang sa sanlibutan, pagkat ang lahat ng iyon ay lumilipas, nasisira at nawawala, Panginoon. At nawa po ay mabuksan ang kanilang isipan na ang pakanasain nila ay yung mga pagpapalang espiritual na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang nagmumula sa langit, sa inyong kamay, Panginoon, Lord. Dahil ang lahat ng iyon ay hindi nawawala, Panginoon, dahil yun ay walang hanggan. Yun po ay, ang mga iyon ay hindi maglalaho at mananatili sa amin magpakailanman kung kami po ay mananampalataya sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kung kami po ay patuloy namin pangahawakan yung pangako nyo sa amin, Panginoon, na buhay na walang hanggan. At patuloy nyo kayong kumilos sa bawat isa, na talagang ayun nga po. At salamat po, Panginoon, at sa amin pong pagpapahinga, Panginoon. Kayo po ang patuloy rin pong mag-ingat sa amin, na kayo po ang magkaloob sa amin ng sensitibong espiritu upang malaman namin kung ano ang pangungusap ninyo, Panginoon. Kahit sa aming pagtulog, Lord, na magawa naming pagtagumpayan lahat po ng mga anumang klase ng panunukso ng kaaway, Panginoon. Hindi ito makaapekto sa amin dahil patuloy ho namin kayong pinaglilingkuran, Panginoon. At ngayon po sa aming paghiwa-hiwalay, ito po, ang lahat ng ito ay sa inyo lamang po namin ipinagkakatiwala, Lord. Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, sa aming pamamahinga, sa aming paggising sa umaga, kayo po ang magbigay sa amin ng bagong lakas para harapin ang lahat po ng kailangan namin gawin sa kinabukasan, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless po. Good night po.